Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga eksena at salita na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Ang bait ng asawa mo, no? Ang responsable niya sa pamilya niyo. Isipin mo yun, na kahit nagabihin siya sa trabaho niya ginagawa niya pa rin para mabigyan lang kayo ng magandang buhay. Siguro kung may hindi kayo pagkakaunawa ang dalawa sa ganun talaga ang buhay mag-asawa, di ba? Basta ang mahalaga, buo ang pamilya niyo at mahal na mahal ninyong isa't isa. Bibihira lang kaya magkaroon ng ganung asawa. Uy, ang ganda naman nito. Hiramin ko to ha. Tsaka ito pala. Ay, anong size ng bewang nito? Kasya sa akin to ha. Ang dami mo palang magagandang damit. Ang dami kong pwedeng hiramin. O ito pa. Ay, ang ganda nito. Ang sexy Bagay sa akin no. Pwede siya sa kulay ko no. Maputi naman kasi ako. Ang ganda nito. Uy, ito pa. Ito pa Pera makobe ha? Ang gaganda. Tapos hindi pa mukhang luma. Ang dami na namang maiinggit sa akin ito sa trabaho. Te, akala ko ba ang sabi mo isa lang ang hihiramin mo? Okay lang yan. Ibabalik ko rin naman sa'yo Isang beses ko lang naman gagamitin tapos kapag nalabahan ko na nga, ibabalik ko na sa'yo. O ito pang ganda. Huy, dagdag ko na to sa hihiramin ha? May bag ka ba dyan na pwede kong paglagyan ng mga to? Ang dami, natutuwa ako. Ay, salamat sa pagpapahiram sa akin ha. Yung iba sa susunod na lang. Ang daming magaganda, wala akong mapili. May mga kapitbahay na sadyang mahilig manghiram ng gamit pero hindi naman marunong magbalik. Ganon ang ugali ni Vanessa. Kung hindi pa kukunin sa kanya, hindi niya pa ibabalik. Ano kayang kahahantungan ng taong ganito ang pag-uugali? Anong klaseng parusa ang nararapat kung may mas higit pa siyang hihiramin? Tao po! Ate Vanessa, andyan ka ba? Tao po! Oh, Be, bakit? Ay, kukunin ko lang sana yung hiniram mong hose. Gagamitin ko kasi maglilinis ako ng harapan namin. Ay, oo nga pala, hindi ko pala naibalikan Sensya ka na ha, ginagamit ko pa kasi Pero sige, wait lang. Isang linggo na kasi sa'yo yan, te. Sana naman sa susunod ibalik mo naman. Yung hindi na susunduin dito sa bahay mo yung hiniram mo. Alam mo naman ako, makakalimutin. Pasensya ka na talaga. Ang dami ko lang talagang ginagawa. Saka yung brush na hiniram mo, kukunin ko na rin. Kailangan ko lang din. Matagal nang magkapit-bahay sina Dayan at Vanessa. Hindi sila magkaibigan o magkamag-anak, pero tuwing may kailangan si Vanessa, iisa lang ang bahay na tinatakbuhan niya. Sa bahay ni Dayan. Pero mas madalas, hindi na niya naibabalik kung anuman ang nahihiram niya, kaya kailangan pa siyang puntahan ni Dayan para mabawi ang gamit nila. Mabait din kasi si Dayan, kaya hindi siya nakakatanggi kapag nanghihiram ang kanilang kapitbahay. Isang araw, nagpunta na naman si Vanessa sa bahay nila para manghiram. Tabo tsaka baldebe. Yung anong medyo malaki dyan. Hindi yan yung isa. Yung parang may bungi ata yun. Ito ba, te? Hindi ko alam kung anong may bungi. Yung isa, yung kulay white. Parang may mga marka pa nga yun ng pintura sa loob. Ah, oo. Wait lang kunin ko lang. Ay, teka. Nasa bahay niyo pa si Carlo. Walang pasok ang asawa mo? Wala. Day off niya talaga kapag ganitong araw. Akala ko ba kada linggo? Kada buwan nagpapalit sila ng day off. Tuwing Martes na siya. Oh, ayan na pala, lumabas na siya. Oy, Tre, musta na? Barado yata yung inidoro. Hindi lumulubog yung tubig. Oo, mamaya yan aayusin ni Kuya Victor. Hinihintay ko lang siya. Ando na pala yung damit mo, inayos ko na yun. Wala ata sa mood si pare ha? Masakit kasi ulo niyan. Teka lang kukunin ko na yung hinihiram mo. Hindi mabilang kung ilang beses bang nagpupunta si Vanessa sa bahay ni Dayan para lang manghiram ng kung ano-anong gamit. Minsan nga, nagagalit na maging ang kanyang asawa dahil palagi siyang nagpapahiram. Wala bang gamit sa bahay yun? Bakit hiram nang hiram dito? Nasaan na yung gunting dito na kulay itim? Yung matulis yung dulo? Huwag mo sabihin na nasa babae na naman na yun. Oo Pero saglit lang daw niya gagamitin. Mamaya kukunin ko.
Bakit mamaya mo pa kukunin? Alam mo naman ngayon kung gagamitin, di ba? Aray ko! Ano ba, Carlo? Huwag mo na mahigpitan ang hawak mo sa braso ko. Nasasaktan ako eh. Paanong hindi kita sasaktan? Ang tanga mo. Alam mo naman na sa lahat ng ayoko yung hindi ko nakikita kung nasan yung gamit ko. Kunin mo na yun ngayon. Kailangan ko yun. Kaya ako nga binili yun dahil gagamitin ko. Kunin mo ha! Takot na takot si Dayan na lumabas ng bahay. Ganun talaga ang kanyang asawa. Lagi siyang sinasaktan lalo na kapag naiinis ito sa kanya. Sadyang hindi niya lang mahiwalayan dahil hindi siya tinatantanan. Minsan na siyang nakipaghiwalay pero nasusundan siya kahit nasaan siya magpunta. Nung huling beses na nakikipaghiwalay siya ay pinagbantaan ang buhay niya. Natatakot din naman si Dayan, lalo na at may mga anak sila. Hindi pinapakita ni Dayan kung anong klaseng asawa ang meron siya dahil ayaw niyang maging tampulan sila ng tukso. Nung makarating siya sa bahay ni na Vanessa, naabutan niyang bukas ang pinto. Ate Vanessa? Oh, be, andito ka ulit. Bakit? Kukunin ko sana yung gunting na hiniram mo. Sabi mo kasi saglit mo lang gagamitin. Kay Carlo kasi yan hinahanap na sa akin. Ay, ganun ba? Papunta pa nga lang sana ako sa inyo. Ibabalik ko na nga sana. Naligo lang ako. Ito na oh. Basta te, sa susunod naman kapag hihiram ka ng gamit, balik mo naman sana agad oh. Ibabalik ko naman talaga yan. Kaso ayun nga naligo ako, hindi ko naman kasi alam na gagamitin agad ng asawa mo. Basta, ganun na lang sana sa susunod. Yung asawa ko kasi ayaw nun na hindi nakikita yung gamit na kailangan niya. Lalo na to, kanya kasi to eh. Sige be, sorry ulit ha, hindi na mauulit. Ilang beses na ganoon ang sinasabi ni Vanessa pero palagi naman siyang nasa bahay ni Dayan. Isang beses pa, may handaan kina Vanessa at kailangan niya ng malaking lutuan. Hapon na noon, kaya nung nagpunta siya sa bahay ni Dayan ay nakauwi na rin si Carlo. Pre, andyan ba si Dayan? Nandun sa kwarto, binibihisan yung mga bata. Ano na naman kailangan mo? Hihiram sana ako nung kawa. Magluluto kasi ako ng pansit. Birthday kasi ng nanang ko ngayon. Bali magdadala ako sa bahay nila ng pansit. Ngayon nga lang ako makakapagluto. Kasi ngayon lang yung dating ng gulay. Teka, tatawagin ko. Bigyan ko na lang kayo ng pansit. Masarap naman ako magluto eh. Napahiram nga siya ng kawa. Totoo naman ang sinabi niya na magbibigay siya ng pansit at masarap siyang magluto. Pero halos 1 linggo na ang nakakalipas ay hindi pa rin naibabalik ang kawa na hiniram niya. Hinanap na lang yun ni Carlo dahil kaarawan ng kanilang anak at may balak siyang magluto ng ulam at pulutan. Ngayon mo pa naisipang kunin, anong oras na? Anong petsa na rin Ang tagal na nun, hindi mo pa pinuntahan doon sa bahay nila. Yan ang problema sa'yo Hindi mo nakikita kaagad kung anong kailangan dito. Hindi ko naalala Alam mo naman na ang dami ko rin ginagawa rito sa bahay. Tapos asikaso rin sa mga bata. Naalala ko lang naman yun kapag kailangan ko na. Kunin mo na doon, bilisan mo. Padingas na ako ng uling, wala pa pala akong paglulutuan. Nung pumunta si Dayan sa bahay ni Vanessa, doon niya lang nalaman na naiwan nito ang kawa sa bahay ng nanay niya. Hindi sila agad makakapunta ron dahil ginagawa ang daan. Kailangan pa nilang umikot at aabutin yon ng halos 2 oras. Papunta pa lang yon at iba ang oras ng pabalik. Naku, paano kaya to? Wala ka na bang ibang magagamit? Bukas ko palang ipapakuha Wala nga Meron akong maliit doon, kaso ang dami nung iluluto ng asawa ko. Nagkatay pa nga sila ng kambing para sa pulutan din nila Nako, kanino naman kaya ako hihiram nito? Try mo lang kaya kay Helen. Ayaw ng asawa kong nanghihiram ako doon. Kasi naman magkaaway silang dalawa, di ba? Yung doon sa away nila nung sa sabong. Ang tagal naman na nun. Baka yan na yung paraan para magbati silang dalawa. Hindi ko alam. Na-stress naman ako. Naghihintay na sa akin yun Pasensya ka na talaga ha. Gumawa na lang ng paraan si Dayan. Kung kani-kanino na siya nagtanong, mabuti na lang at may gamit ang bago nilang kapitbahay. Inimbitahan na lang niya ito na magpunta sa bahay nila mamaya para makikain na rin.
Inilihim ni Dayan ang ginawa niyang paghiram ng gamit sa iba dahil ang akala niya ay hindi mahahalata ng kanyang asawa. Ang balak niya sana, kinabukasan niya pa bago ibalik yun. Tapos kukunin naman niya yung kawa na hiniram ni Vanessa. Pero mali siya sa pag-aakala na hindi napansin ng kanyang asawa. Nung natapos na ang kasiyahan at umuwi na ang lahat ng bisita, doon na galit si Carlo. Di ba ang sinabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ko yung humihiram ka ng gamit ng iba? Ha? Gamit ng iba? Anong gamit? Kaninong gamit? Mamang-maangang ka pa dyan. Bakit ba naman ako sinampal? Alam mong ayoko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako, di ba? Pag hindi mo na ibalik bukas yung gamit natin, ako mismo maghahampas nun sa pagmumukha mo. Oo na, sige na. Ibabalik ko na yun dito bukas. Hindi lang nakuha sa bahay ng nanay ni Vanessa. Siguraduhin mo lang yan. Walang ibang nagawa si Dayan kundi umiyak na lang. Lalo na nung sinampal ulit siya ng kanyang asawa. Kinaumagahan, nung pumasok na sa trabaho si Carlo, isinauli na niya ang hiniram niyang kawa. Matapos noon ay nagpunta siya sa bahay ni Vanessa para ipaalala ang kawa niya. Ayun na nga, be. Hindi ko nga maisasauli ngayon kasi pinahiram din ni Nanang. May binyagan daw doon sa kanila ngayon, kaya ayun. Sorry ha. Hindi pwede. Hahanapin niyo ng asawa ko. Gusto mo ako na lang magsabi kay pare mamaya? Baka lalo lang yung magalit eh. Alam mo naman na kailangan mo yan ibalik, di ba? Bakit naman pinahiram mo yon kahit na hindi naman sa inyo? Hindi nyo naman kasi gagamitin eh. Hindi ba tapos na kayo magluto? Kawawa naman kasi yung nangihiram. Wala silang magamit. Binyag tapos birthday kasi yun, be. Pero ibabalik naman kasi yun. Bukas nandito na yun, promise. Magagalit nga si Carlo. Ako nang bahala kay pare. Ako nang kakausap sa kanya. Ako na lang mag-sorry. Promise talaga. Ako na lang bahala. Kahit na sa akin na lang siya magalit. Hindi kasi yun ganun kadali eh. Hindi mo kasi kilala yung asawa ko. Mabait yun si pare. Ako na lang ang makikiusap sa kanya. Para hindi na kayo magtalo. Dahil wala na rin namang pagpipilian si Dayan, kinausap na lang niya ang kanyang asawa. Pero ang sabi ni Vanessa ay tinawagan niya si Carlo kanina para ipaliwanag ang tungkol sa kawa at nangako siya na bukas talaga ay ibabalik niya yon. Mukha namang nadaan sa pakiusapan si Carlo. Siguraduhin mo na bukas ibabalik mo yung gamit natin ha. Ang hilig-hilig mo kasi magpahiram eh. Oo na, ibabalik niya raw talaga bukas. Sa susunod kapag magpapahiram ka, kunin mo na agad. Hindi yung ganyan. Kailangan pa laging kunin sa kanya eh. Kung hindi yung marunong magbalik ng gamit, huwag mo na yung pahiramin. Tignan mo, pag ako nainis na naman. Pinagsasabihan ko naman na siya. Ayusin mo. Bumili ka mo siya ng sarili niyang gamit. Kahit na yon ang madalas na pag-awayan ng mag-asawa, hindi pa rin magawang tumanggi ni Dayan kapag may hihiram sa kanya ng gamit. Hanggat kaya niya kasing makatulong sa iba, talagang tinutulungan niya. Ilang araw pa ang lumipas, laging nasa bahay nila si Vanessa para lang manghiram ng kung ano-ano. Isang beses pa, nagpunta si Vanessa sa bahay nila. Andito ka pala, pre. Pasensya na kayo ha. Hihiram kasi ulit ako ng gamit. Aalis ka ba? Ang sexy mo naman. Ah, talaga? Ay, nagpapapayat kasi talaga ako para maging sexy lalo. Sexy ka na nga eh. May jowa ka na ba ulit? Naku, wala pa. Ayoko muna ng jowa niya, no? Gusto ko yung magiging asawa ko na talaga. Kapag jowa lang, sakit lang yun sa ulo. Malay mo magkaroon ka na rin ng anak. Pwede naman yun, di ba? Ay, sana nga. Pero kung magkakaroon man ako ng asawa, gusto ko yung talagang may paninindigan. Tapos, mahal na mahal ako. Ay, itong edad kong to, akala mo dalaga, no? Ano ba? Di pa ba kayo tapos mag-usap dyan? Ang ingay-ingay nyo. Ay, sorry pre. Ano ba kasing hihiramin mo? Bluetooth speaker sana. Magpapatugtog lang ako sa bahay kung hindi mo lang sana ginagamit. Hindi ko alam eh. Baka magpatugtog tong isa. Pre, pero naman ako ng Bluetooth speaker. Balik ko rin mamayang gabi. Maglilinis kasi ako ng bahay. Gusto ko sana na magpatugtog kaso nasira naman yung speaker ko. Bahala kayo dyan. Oh,
Ayun naman pala. Bahala naman daw pala eh. Ikaw na magdesisyon. Sige na. Wait lang, basta ibalik mo mamaya ah. Oo, ibabalik ko to. Promise yan. Okay, sige. Thank you, be. Ang bait ng asawa mo. Basta kakausapin lang na maayos. Ibabalik ko naman talaga yan. Hindi ko naman din yan itatakbo. Salamat ulit, ha? Ang pangako ni Vanessa ay ibabalik niya ng gabi, pero 3 araw na ay hindi niya pa rin isinasauli. Naabutan pa sa punto na hinahanap na naman ni Carlo ang gamit na yon. Galit na galit siya sa asawa niya. Kapag mainit pa naman ang ulo niya, nabubugbog niya si Dayan. Sinabi ko na Ayoko sa'yo na na. gusto kong makita agad yung gamit ko kapag hinahanap ko, Tama di ba? na. Wisit ka talaga, ang tanga mo! Nasasaktan ako. Nasaan na? Gagamitin ko na! Oo na, kukunin ko na. Nawala na sa isip ko dahil ang dami kong ginagawa eh. Hingin mo, kailangan ko. Alam mo na nga kailangan ko, di ba? Ano bang tinutunganga mo dyan? Tumayo ka at kunin mo. Gusto mo pa yung nasasaktan ka eh. Kailangan pa ba pagbuhatan ka ng kamay bago mo malaman kung anong dapat mong gawin? Sinabi ko na nga sa'yo na wag mo na siyang pahiramin, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Ha? Tama na. Hindi naman ako nagpahiram sa kanya. Pumayag ka eh. Aray ko. Paawa ka naman na sa akin. Tama na. Naririnig tayo ng mga bata. Wala akong pakialam kahit na marinig nila. Kasalanan mo naman kung bakit ganito nangyayari. Kung hindi mo lang sana ako ginagalit, hindi naman kita bubugbugin. Ako pa talaga ang sinisisi mo? Ikaw ang babae dito sa bahay. Dapat alam mo kung anong responsibilidad mo lalo na sa mga gamit natin. Kung hindi ka nagpapahiram, hindi sana tayo nagiging ganito. Oo na. Kukunin ko na. Sinipa mo pa talaga ako? Paano ang bagal mo kumilos? Bilisan mo! Gumapang si Dayan hanggang sa kanilang pinto. Ang mga anak naman nila ay nakaupo lang sa isang gilid. Walang umiiyak dahil natatakot sila na baka saktan din sila ng kanilang ama. Awang-awa na si Dayan sa kanyang mga anak at maging sa kanyang sarili. Pinunasan niya muna ang kanyang luha bago siya lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya, hindi na niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang isipin. At habang naglalakad siya, naririnig niya rin ang tugtog sa bahay ni Vanessa. Ang lakas, mukhang sayang-saya si Vanessa habang siya hirap na hirap dahil sa pambubugbog sa kanya ng kanyang asawa. Nang dahil lang sa gamit na hiniram at hindi na naibalik. Te Vanessa? Hoy! Ikaw pala yan! Nagulat naman ako sa'yo. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Kukunin ko na sana yung Bluetooth speaker. Gagamitin na ni Carlo. Ay, ganon? Nagpapatugtog pa naman ako. Feeling ko ang sexy ko sa tugtog. Sumasayaw pa nga ako. Gagamitin na ba talaga? Oo magpapatugtog din daw siya. Ano ba yung sinasayaw mo? Sa trabaho mo ba yan? Dancer ka pa rin ba dun sa club ni Jonna Marie? Oo, may pinapractice kasi ako na sayaw. Pasensya ka na. O ito na. Ang ganda kasi ng speaker mo, ang linaw ng sounds. May binili ako kaso sabog, kaya ayokong gamitin. Ang ganda naman ng damit mo, te. Bagay sa'yo. Nung payat ako, ganyan din ang mga damit ko eh. Talaga ba? Nagsusuot ka rin ng sexy? O bakit ngayon? Ayaw ni Carlo. Magagalit yun sa akin, saka ang taba ko na. Hindi na yun kasya sa akin. Pero kung papayat siguro ko. Hindi ko naman tinapon kasi nga nagbabaka sakali ako na papayat pa ako. Hindi ko alam na hilig mo rin pala mag-short at sando. Oo, minsan nga backless din eh. Naiinggit naman ako sa'yo. Pasexy ka ng pasexy. Ako naman pataba ng pataba. Naku, maintain ko kasi itong ganitong katawan ko, be. Alam mo naman ako, dapat laging manipis kasi nag-iikot-ikot ako maging pole dancer, no? Saka ayokong tumaba. Baka hindi na ako makapag-asawa nun. Kung may mga damit ka pala na ganito ha, baka naman pwede mo akong pahiramin. May red ka ba doon? Hindi ko alam kung makakapaghalongkat ako eh. Kasi nakatabi na yun. Hindi ko na nga kasi ginagamit. Saka ang dami kong ginagawa sa bahay. Sa susunod pupunta ako sa inyo ha. Ako na lang yung tutulong sa'yo para maghanap nung ipahihiram mo sa akin. Hindi na lang kumibo si Dayan
dahil hindi naman niya alam kung tototohanin ba ni Vanessa ang sinabi niya. Ilang araw pa ang lumipas, laging nasa bahay nila si Vanessa. Tila ba lahat na ng gamit sa bahay nila ay nahiram na niya. Minsan, umaalis lang ito kapag uuwi na si Carlo. Isang araw, wala ang asawa ni Dayan at nagpaalam ito na bukas pa siya uuwi dahil may tinatapos na trabaho. Nagpunta si Vanessa sa bahay nila at nanghihiram ng damit. Hindi ko alam, te. Ang hirap maghalungkat ngayon napakainit. Dali na, be. Para naman hindi ko ibabalik sa'yo. Alam mo naman na kapag akong nangihiram, binabalik ko naman, hindi ba? Sige na. Ang hirap talaga. Nakikita mo ba yung mga storage box na yan? Ayan, dyan yung nakalagay. Ang hirap kaya maghanap. Tutulungan naman kita eh. Hindi naman uuwi si Carlo. Sige na, kailangan ko lang talaga ng gagamitin kong damit mamayang gabi. Paulit-ulit na lang kasi yung mga damit ko. Tapos may mga pupunta na parang VIP dun sa club. Promise ko sa'yo na kapag nalabahan ko na yon, ibabalik ko rin sa'yo. Totoo yun. Ibabalik mo? Di ka nga nagbabalik kung hindi ko pa kukunin sa'yo. Minsan kasi nakakalimutan ko lang. Pero eto, ibabalik ko talaga. Kasi alam ko namang mahahalaga sa yung mga damit mo na yun kahit na hindi nakamukha siya sa'yo. Baka kasi malaman yun ni Carlo. Bakit naman niya malalaman? Alam ba niyang mga damit mo yun, ha? Saka sabihin mo, hiniram lang naman. Ayaw niya kamong nagsusuot ka ng ganun, di ba? Di ako na lang ang magsusuot nun. Isa lang ha? Oo, isa lang, promise. Teka lang, tulungan mo na lang ako magbaba. Ibabalik din natin agad. Baka makita ni Carlo na naghahalongkat ako ng luma kong gamit. Bakit pala hindi uuwi ang asawa mo? Meron daw tinatapos sa trabaho niya Ang bait ng asawa mo, no? Ang responsable niya sa pamilya niyo. Isipin mo yun, na kahit nagabihin siya sa trabaho niya, ginagawa niya pa rin para mabigyan lang kayo ng magandang buhay. Siguro, kung may hindi kayo pagkakaunawa ang dalawa, sa ganun talaga ang buhay mag-asawa, di ba? Basta ang mahalaga, buo ang pamilya niyo at mahal na mahal niyo ang isa't isa. Bibihira lang magkaroon ng ganung asawa, ha? Uy, ang ganda naman nito. Hiramin ko to, ha? Tsaka ito pala, Ay, anong size ang bewang nito? Kasya sa akin to. Ang dami mo pala magagandang damit Ang dami kong pwedeng hiramin. Ito pa. Ay, ang ganda nito. Ang sexy, Bagay sa akin, no? Pwede siya sa kulay ko, no? Maputi naman kasi ako. Ang ganda nito. Uy, ito pa. Ito pa. Peram ako, ha? Ang gaganda. Tapos hindi pa mukhang luma. Ang dami na namang maiinggit sa akin nito sa trabaho. Te, akala ko ba ang sabi mo isa lang ang hihiramin mo? Okay lang yan, ibabalik ko rin naman sa'yo Isang beses ko lang namang gagamitin. Tapos kapag nalabahan ko na nga, ibabalik ko na sa'yo. Ito pa ang ganda. Dagdag ko na to sa hihiramin. May bag ka ba dyan na pwedeng paglagay ng mga to? Ang dami. Natutuwa ako. Ay, salamat sa pagpapahiram sa akin, ha? Yung iba sa susunod na lang. Ang daming magaganda. Wala akong mapili. Baka kasi makita yan ni Carlo. Kilala talaga nun ang mga gamit ko. Ano ka ba? Huwag ka nga matakot sa asawa mo. Ang bait nun Makakausap naman yun ng maayos. Tsaka hindi naman siya madamot, di ba? Nagpapahiram naman yun basta magbalik ka lang ng gamit. Okay lang yan. Kunin ka na to, ha? Babalik ko rin talaga to, promise. Wala nang nagawa pa si Dayan. Nilihim niya sa asawa na nagpahiram siya ng damit. Mabuti na lang kahit na paano ay hindi nahalata ni Carlo. Marahil ay dahil sa hindi na niya yun sinusuot o sa katagalan ay nakalimutan na rin ito. Ilang linggo na ang nakalilipas, hindi pa rin nagbabalik ng damit si Vanessa. Kahit na isang damit ay wala siyang naibalik. Nahihiya na rin naman si Dayan na kunin yun, lalo pa at laging sinasabi sa kanya ni Vanessa na ang ganda raw ng daloy ng trabaho niya dahil sa mga damit ni Dayan. Isang araw, nagpunta na naman si Vanessa sa bahay nila. Be, baka naman pwedeng pahiramin mo ako ng plancha ng buhok. Bakit Di ba may bagong bili ka? Ang pangit kasi nun hindi umiinit I mean, hindi kasi siyang kasing ganda nung sayo. Hindi siya umiinit nung ganun sa gamit mo. Tapos ang bilis din matanggal. Magpariband ka na lang kasi para hindi ka rin laging gumagamit ng plancha. Pangit kasi na araw-araw mo yung ginagamit. Nakakaano kasi yun, lalong nakakadry ng buhok.
Gagamitin ko lang ngayong gabi. Kailangan ko kasi. May mga VIP kasi na pupunta. Ayoko naman na ganito kabuhaghag yung buhok ko, diba? Ang pangit naman tignan. Hindi pa nakakapagsalita si Dayan nung dumating ang kanyang asawa. Halata na pagod ito sa trabaho. Hello, pre. Musta na? Oh, ano na namang ginagawa mo rito? Ay, manghihiram lang sana ako ng plancha kay Dayan. Gagamitin ko sana mamayang gabi Wala kasi ako magamit. Yung akin kasi ang pangit. Hindi talaga makastraight ng buhok. Pero kung okay lang din naman sa'yo na manghiram ako. Bahala kayo. Di ko naman alam kung paano nyo yung ginagamit eh. May pagkain ba tayo? Meron na, nakatakip dun sa lamesa. Sige na, punta ka na dun. Kakausapin ko lang muna si Vanessa. Eat well, pre. Dito ka nalang magplansya, te. Para sure na maibabalik mo talaga sa akin. Sa bahay ako mag-aayos Masanay ako na nakabra at panty lang muna habang mag-aayos ako. Alam nga naman na gawin ko yung dito, di ba? Ang init kasi. Tsaka, ibabalik ko naman yun. Lahat naman ng hinihiram ko sa'yo, ibabalik naman ng maayos, di ba? Kahit na minsan matagal ko maibalik, pero at least, naibabalik ko naman, hindi ba? Oo, pero kasi te, hahanapin sa akin yun ni Carlo. Bakit naman? Hindi naman siguro siya gumagamit nun, di ba? Oo nga, pero regalo niya kasi sa akin yun eh. Uy, pero nagpaalam naman na ako sa kanya, di ba? Sabi niya nga bahala nga raw tayo dahil hindi niya alam paano yun ginagamit. Tsaka yun naman yun. Mabait naman ang asawa mo Nagpapahiram din naman yun. Anong oras mo naman maisasauli yun? Mamayang gabi mga 10 p.m. kapag tapos ko nang gamitin, tapos aalis na ako. Tulog na kami niyan eh. O di bukas na lang. Ibalik mo bukas ha? Oo, ibabalik ko talaga. Salamat, be. Wala na namang nagawa si Dayan. Hindi niya kayang tumanggi kapag kinukulit na siya. Para bang kapag may nanghihiram na sa kanya, hindi niya maipagdamot kung ano man ang meron sa kanya. Kahit na alam naman niyang hindi maibabalik ang gamit niya hanggat hindi kinukuha kay Vanessa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta na si Dayan sa bahay ng kanyang kapitbahay. Kinukuha niya ang hiniram nito. Grabe ang aga mo naman, be. Katutulog ko lang. Dahil nakauwi ko lang. Ay, grabe naman manguha. Isasauli ko naman to ngayon. Pwede naman mamayang tanghali, di ba? Gagamitin ko kasi. Aalis din ako mamaya. May meeting sa school ni Makmak. Sige na, ito na salamat. Yung plato pati tapos yung mangkok na malalim. Yung hiniram mo nung nakaraan. Saka pala kunin ko yung walis tingting. Maglilinis ako ng harap ng bahay namin bago ako umalis. Hindi ko pa ba naisauli yung walis? Alam ko din nila kung sa bahay nyo nung nakaraan Wala ka pang binibigay, te. Wala ka namang kusang sinauli sa akin Kaya alam ko na nandito yon. Hindi ka naman nagbabalik kung hindi ko susunduin. Grabe ka naman, be. Real talk ba yan? Yung tabo pa pala na kulay pula. Yung hiniram mo sa akin kahapon ng tanghali. Oo nga pala. Sige, wait lang. May gamit naman si Vanessa pero hindi maunawaan ni Dayan kung bakit ang hilig manghiram ng gamit. Lalo na at hilig niya pa ang mga gamit ni Dayan. May mga kapitbahay nga silang nagsasabi kay Dayan na huwag na siyang magpahiram. Lalo pa at yung iba ay personal na gamit na dapat ay hindi naman na hinihiram pa. Pero wala namang masabi si Dayan dahil kahit nasabihin niyang hindi na siya magpapahiram, hindi naman niya magawa kapag kinulit na siya. Ilang araw pa ang lumipas, sa kanya na naman ang takbo ni Vanessa. Hindi naman ito nangungutang sa kanya. Hindi rin ang hihingi ng kung ano-ano, katulad ng bawang, mantika at kung ano paman. Pero hilig nitong hiramin kahit na ang pinakamaliit na gamit ni Dayan. Hanggang sa isang araw, Be, pa-charge naman ako. Type-C ba charger mo? Hindi te, pero tong kay Carlo ang Type-C. Pero naman ako sandali. Shutdown tong phone ko Dito ka nalang mag-charge. Sa bahay na lang. Maglilinis pa kasi ako Ay, hindi pwede. Kay Carlo to Alam mo naman yun. Hindi pwede dun yung ipapahiram basta ang gamit niya. Magagalit yun sa akin. Baka mamaya pag uwi nun hahanapin niya to. Kung gusto mo, dito ka mag-charge tapos balikan mo na lang mamaya pag tapos ka na maglinis.
May video call kasi kami ng afam ko. Alam nga namang dito ako makikipagharutan, di ba? Baka mamaya makapagsalita ako ng di maganda Marinig pa ako ng mga bata. Sa iba ka na lang manghiram, te. Hindi ko naman yan masisira, no? Hindi nga, pero matagal mo naman ibabalik. Bakit ba takot na takot ka? Ang aga pa, Mamaya pang 5 p.m. uuwi ang asawa mo. What if mag-OT pa yon? Hindi naman siguro aabot ng 15 hours ang pag-charge ko, di ba? Ibabalik ko rin naman kaagad. Kung makalimutan ko man, di kunin mo sa bahay. Kaso naman, te. Sige na, para namang hindi mo ako kilala. Maingat naman ako sa gamit kahit na palagi ako nanghihiram. Babalik ko rin mamaya, ha? Hawak na ni Vanessa kaya paano pa makakatanggi si Dayan. Lumipas ang mga oras, naging abala na si Dayan sa kanyang trabaho. Ang dami niyang ginagawa. Asikaso sa mga bata, linis ng bahay at pagluluto para mamaya pag uwi ng asawa niya ay kakain na lang sila. Hindi niya namalayan ng oras. Ang alam na lang niya ay umuwi na si Carlo at bigla na lang itong nagalit at nagwala. Nasaan na yung charger ko? Animal naman. Ay, oo pala. Teka, kukunin ko lang kay Ate Vanessa. Pinahiram mo na naman yung gamit ko? Walang iya ka. Anong karapatan mo ipahiram yun, ha? Alam mo naman na mabilis malobat tong cellphone ko, di ba? Sandali lang, huwag ka naman magwala. Oo na, kukunin ko naman na. Bago pa masaktan ang kanyang asawa si Dayan, nagmamadali na siyang lumabas at magpunta sa bahay ni Vanessa. Kailangan niyang makuha ang hiniram nito bago pa tuluyang magalit si Carlo. Pero pagpunta niya ron, nalaman niyang kaaalis lang ni Vanessa. Hindi raw nila alam kung saan ito pupunta kaya agad na tinawagan ni Dayan ang kapitbahay. Te, asan ka ba? Yung charger ni Carlo. Ay, halak ka, nadala ko, be. Nasa biyahe ako. Nasa bus ako papuntang Maynila. Bakit mo naman dinala? Alam mo naman na kailangan namin yan Sabi mo ibabalik mo lang saglit. Naku, nakalimutan ko, be. Hayaan mo, ibabalik ko naman sa susunod na araw Hindi ko naman to masisira. Hindi naman ganun yun Hindi naman yun sa hindi mo yan masisira. Alam mo naman na kay Carlo yan. Saka wala na kaming ibang charger. Paano naman niya magagamit yung cellphone niya? Sa akin na naman yun magagalit. Dapat kasi kapag nanghihiram ka, matuto ka naman magbalik. Hindi ko talaga sinasadya na madala to, be. Sorry na. Ibabalik ko talaga to. Hiram ka na lang dyan sa kapitbahay natin. Alam ko si Axel Type-C din yung charger nun Pareha silang cellphone ni asawa mo. Kausapin ko lang si Carlo. Chat ko siya, be. Magsasorry na lang ako. Sa akin na naman to magagalit Sorry na talaga. Nakalimutan ko lang talaga. Lalong namroblema si Dayan dahil alam niyang magagalit lalo ang asawa kapag sinabi niyang sa susunod na araw pa uuwi si Vanessa. Halos maiyak na siya habang naglalakad siya pa uwi. Noong nasa bahay na siya, ramdam na niyang galit na si Carlo. Wala si Ate Vanessa. Bali, nadala niya yung charger sa Manila Pero, Bakit mo pinahiram? Alam mo kailangan ko yun. Anong gusto mong gawin ko, ha? Maghihintay pa ako hanggang sa susunod na araw para lang makapag-charge, ha? Huwag mo na akong saktan! Huwag mo akong bugbugin! Aray ko! Hindi ko naman sinasadya na makalimutan kunin yun Sorry na! Hindi pwedeng hindi mo sinasadya. Alam mo yun! Nagpahiram ka Dapat alam mo kung ano yung kailangan mong kunin. Di mo na lang sana pinahiram, di ba? Ang sakit! Hindi mo kasing ibigay agad kapag Parang nanghihiram awa mo sa'yo. Pero iso ka Tama na. Lagi mo na lang akong Hindi ginagalit na ako magpapahiram ulit. Sige, etong sa'yo Ayoko para na. magtanda ka. Tama lang sa ito para naman magtanda kang buwisit ka. Para lang alam mong hindi lahat kailangan ipahiram mo. Kapag gamit natin dito sa bahay, dapat dito lang. Lagi mo na lang talaga akong ginagalit ha? Sige, wala akong pakialam kahit magdugo yung buo mong katawan para magtanda ka. Para namang gumana yung utak mo. Pinagpapalo ni Carlo si Dayan gamit ang sinturon. Mismong yung may bakal ang pinanghahampas sa kanya. Kaya mas masakit ang tama nito sa katawan. Nag-iiyakan ang mga bata, kaya mas lalong maingay sa bahay. Mas lalong nagagalit si Carlo.
Inilabas niya talaga lahat sa pamamagitan ng paggulpi sa asawa. Kahit na magmakaawa na ang mga bata at si Dayan, hindi ito tumitigil. Inabot din ng ilang minuto o halos 1 oras bago natapos si Carlo. Pinagawan niya rin ng paraan para makahanap ng charger si Dayan. Kahit na masakit ang katawan nito, nagpunta siya ng bayan para bumili. Nung nakapag-charge na si Carlo, kahit na paano ay humupa na ang galit nito. Lumipas ang ilang araw, umuwi na si Vanessa pero hindi niya pa rin ibinabalik ang charger. Pero may lakas pa rin siya ng loob na manghiram ulit ng gamit. Ay, nasa bahay yung charger. Balik ko mamaya, be. Nag-charge pa ako eh. Shutdown kasi yung phone ko. Ang bilis ba naman kasi nung malobat? Hindi ka pa rin bumili ng charger mo? Magkano lang yun? Ilang araw kang wala. Ano yun, hihiramin mo na lang palagi? Hindi naman pwede na andoon lang sa'yo yung charger. Kung alam mo naman pala na kailangan mo yun, sana naman bumili ka na. Ay, grabe siya oh. Sungit mo naman, be. Para namang hindi ka ata na pagbigyan ng asawa mo kagabi ah. Kalma ka lang. Ibabalik ko rin naman sa'yo yun, no? Tsaka, hindi ko rin naman yun nasira. Ano na naman ang kailangan mo, te? Hihiram ka na naman? Oo, hihiram lang naman sana ako ng payong. Saglit ko lang din man gagamitin. Wala kaming payong, dala ni Carlo. Ano yung malaki na yun? Yung payong ng Mercury Drugs. Sira naman yan. Mahirap yan isarado. Kinakalawag na rin kasi yan eh. Wala ka na ba talaga? Gamitin ko lang, punta akong bayan. Maglalakad lang ako eh. Gusto ko kasi na maglakad-lakad lang. Ang init naman din kasi. Wala talaga, te. Try mo dyan sa ibang kapitbahay. Kay Mirna, malay mo meron yun. May mga anak yun na takot sa araw eh. O kaya, huwag ka nalang maglakad para hindi ka naman mainitan. Ay, ayun ata oh, yung kulay pink. Ito pala, may payong eh. Saglit ko lang gagamitin. Punta lang talaga akong bayan, be. Bibili akong charger. Tapos sabay ko na ito ibabalik mamaya. Salamat, be! Hindi na pumapayag si Dayan pero kinuha na agad ni Vanessa ang payong at lumabas na. Napailing na lang si Dayan dahil hindi niya alam kung bakit ba ganon ang kapitbahay nilang yun. Bakit parang hindi mabubuhay hanggat hindi siya nanghihiram ng gamit. Nung araw din na yun, masakit pa ang mga pasa at sugat ni Dayan pero kahit na paano ay naghihilom na. Nung matapos niyang asikasuhin ang mga anak niya at tapos na rin siyang magluto, nagpahinga na siya. Iniisip niya na mamaya na lang niya kukunin ang mga hiniram ni Vanessa. Hindi niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Anong oras na ba? Hala, 6:00 na pala. Hindi pa ba umuwi si Carlo? Wala rin siyang chat sa akin ah. Baka nag-OT pa to. Teka nga muna, makapunta sa bahay ni Ate Vanessa at kukunin ko yung mga hiniram niya. Baka maabutan pa yun ni Carlo eh, magalit na naman yun sa akin. Nak, wait nyo ako ha, tapos kain na tayo. Maghugas na muna kayo ng mga kamay nyo. Lumabas na si Dayan papunta sa bahay ni Vanessa. Hindi niya mawari kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman. Para bang habang papalapit siya ay naninikip ang kanyang dibdib. Noong nasa tapat na siya ng pinto ni Vanessa, nakasarado ito. Nagtangka siyang kumatok pero napansin niya ang pamilyar na sapatos na nasa tapat ng pinto. Kaparehas nito yung kay Carlo ah. Ito ba yun? Oo nga, may gasgas din dito sa gilid. Ano ba? May kiliti ako dyan eh. Umayos ka nga. Ano ba? Nakikiliti talaga ako. Wait lang naman. Katatapos lang natin, di ba? Kulit naman, oh. Sige na nga, pagbibigyan na ulit kita. Sino bang mas masarap sa amin ni Dayan? Ako naman, di ba? Tao po! Ate Vanessa? Te! Tao po! Hindi agad nagbukas ng pinto si Vanessa dahil mukhang may pagmamadali pa sa loob ng bahay niya. Para ding alanganin na pagbuksan siya ng pinto. Dahil kakaunting awang lang ang binuksan nito, tamang pagsilip lang sa kanya. Sa oras kasi nabuksan ni Vanessa ang pinto, makikita ang kabuuan ng bahay niya. Kaya kapag may bisita siya, makikita agad. Mukhang may itinatago ito sa loob kaya ganon. Masyadong halata.
Bakit be? Anong kailangan mo? Gabi na ah. May kukunin sana ako. Bakit hindi mo ako papasukin? Bakit para namang natatakot ka? Mukha mo lang ang nakalabas sa pinto oh. Di ka naman ganyan nun di ba? Sabihin mo na lang kung anong kukunin mo. Ako na mag-aabot sa'yo. Diyan ka na lang sa labas. Paano ko naman malalaman kung anong kukunin ko kung hindi ko makikita kung anong nasa loob ng bahay mo? Marami ka kasing hiniram sa akin. Gusto ko lang sana makita kung ano yung dapat ko nang bawiin. Pwede bang bukas na lang? Balik ka na lang. O kaya ako na lang yung magdadala sa inyo. Huwag na lang muna ngayon. Nandito na ako, pababalikin mo pa ako? Kukunin ko lang naman yung pag-aari ko. Kasi huy, huwag mo buksan ang pinto ko. Ano ba, Dayan? Nandito ka pala, Carlo. Sabi ko na nga ba? Nakita ko kasi yung sapatos mo. Nakuha ko lang yung charger ko. Oh? Baka naman iba ang charge mo. Mali ang iniisip mo. Ganito kasi yan. Ay, ipapaliwanag ko na maayos, be. Okay lang kahit huwag mo na siyang isole. Iyon na siya. Kukunin ko na lang yung akin talaga. Ibalik mo yung payong at Tupperware na hiniram mo sa akin. Ha? Hindi mo ako narinig? Kailangan pa bang ulitin ko sa'yo? Ha? Huwag mo sabihin na nabingi ka na. Kung gagawa ka ng eskandalo, wag mo na subukan. Mali naman yung iniisip mo eh. Bigla-bigla kang pupunta rito tapos mga-away ka. Ay, nakita niyo ba akong nagalit? Kinukuha ko lang yung hiniram niyang payong at Tupperware. Hindi ko na kukunin yung mga damit ko. Iyon na yun. Hindi na ako magsusuot ng sinuot na ng iba. Hindi mo naman ako katulad eh. Nasaan na yung kinukuha ko? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Nakakaya naman kay Vanessa na ganito mo siya kausapin. Paano ko ba siya kinakausap? Hindi ko naman siya sinisigawan, di ba? Hindi naman ako nagsasabi ng masasakit sa kanya. Tara na, umuwi na tayo sa bahay. Hindi yung ganito. Hindi ka na uuwi sa bahay. Pumunta ka na lang sa amin bukas, te. Kunin mo yung gamit niyan. Iyon na siya. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin kung pwede mo siyang hiramin. Alam mo, sa dami ng bagay na hiniram mong hindi mo na agad ibinalik sa akin, si Carlo ang ipinagpapasalamat ko sa lahat. Salamat sa ginawa mo, ate. Iyong-iyo na siya. Ikaw naman, Carlo, go lang. Hindi kita babawiin sa kanya. Basta wag ka na lang babalik sa amin, ha? Yan ang usapan natin. Sige, basta wag kang maggugulo sa amin ha. Hindi na rin ako makakapagbigay sa mga bata ng pera. Dahil lahat ng pera niya ay para lang sa akin, hindi ko hahayaang mabahagian ng mga anak ninyo. Okay lang. Basta malinaw ang usapan natin, ha? Hindi ka babalik sa amin kahit na ano ang mangyari. Kahit saan pa kayo magpunta o ano mang gawin nyo, bahala na kayo. Hindi ko rin naman ipipilit na bigyan mo ng pera ang mga bata. Walang awayan, walang galit, walang pagtatalo. Kinuha ni Dayan ang kailangan niya at kalmado siyang umalis. Hindi siya umiyak, hindi siya nagwala. Nasa bahay siya, sabay-sabay silang kumakain ng mga anak niya at sa unang pagkakataon, naging payapa ang buhay at utak niya. Kinabukasan, tinutuo nga ni Vanessa na kunin ang gamit ni Carlo. Ibinigay naman yun lahat ni Dayan. O ayan na, kunin mo na. Anong problema mo? Hindi mo man lang tinanong kung kailan pa yung relasyon namin? Hindi ka man lang nagduda? Wala man lang tanong-tanong? Ay hindi ko na kailangan itanong yun. Para saan pa? Sino ba nagsabi sa'yo na gusto kong alamin, ha? Kaya nga hindi na ako nagsalita o nang away kasi wala naman na akong balak alamin kung bakit niyo yun nagawa. Ay, alam mo, natatawa ako sa'yo. Ang hilig mo kasi magpahiram ng gamit eh. Ayan tuloy, naisahan ka. Same, natatawa rin ako. Sa hilig mo manghiram, pati asawa ng iba hiniram mo na. Ang maganda nun, hindi mo na ibabalik. Okay na yun, basta nakuha ko yung payong at Tupperware ko. Kahit iyon na yung asawa ko. Buti naman. Akala ko pa naman pahirapan tong ganitong usapan. O ito na bang lahat ng gamit niya? Wala na bang naiwan dyan? Baka mamaya yung iba niyang gamit tinago mo na at umaasa kang baka umuwi pa sa sayo ha? Oo, yan lang naman talaga ang gamit niya. Wala akong iniwan dito. Kung meron man na hindi ko nakita, ipapaabot ko na lang sa bahay niyo. Pero bago ang lahat, may isa sana akong pakiusap sa iyo eh. Ano yon? Kahit na anong mangyari, wag mo nang isasauli si Carlo. Dahil ugali mo rin naman ang hindi nagsasauli kapag hindi kinukuha. Wag mo na siyang ibalik. Bigay ko na yon.
Pinamigay ko na siya. Ibig sabihin lang, hindi mo na rin pwedeng ibalik sa akin dahil hindi ko na siya kukunin. Bahala ka. Ikaw naman ang magsisisi, hindi ako. Ay, hindi ko yung pagsisisihan. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin sa'yo na sana maging masaya ka sa kanya. Magiging masaya talaga ako, no? Ikaw lang naman ang humahadlang sa aming dalawa eh. Akala ko pa naman mahabang usapan pang mangyayari o magkakaroon pa tayo ng gulo. Pero at least nakita ko naman na marunong ka naman palang bumitaw kapag alam mong hindi na para sa'yo. Oo. Dahil alam ko kung ano ang pag-aari ko na dapat ko lang bawiin at hindi kasama si Carlo. Siya yung kaya ko ipamigay ng kusa kapag kinuha sa akin. Kahit na hindi mo na siya hingiin, hindi kita aawayin kapag kusa mong kinuha. Magpapasalamat pa talaga ako. Kaya ayun, huwag ka na ulit pupunta sa bahay dahil wala ka naman ang kukunin dito. Wala ka na rin namang mahihiram sa akin kasi nasa iyo na yung totoong punteriya mo. Nakahinga na ng maluwag si Dayan. Hindi siya yung tipo ng asawa na nasaktan nung nalaman na may kabit ang asawa. Hindi siya klase ng misis na makikipag-away o magpupumilit na maging buo ang pamilya nila dahil una sa lahat, matagal na niyang nais na makawala kay Carlo. Kaya ngayon na may iba nang kumuha rito, ibig lang sabihin nun ay oras na rin para maging masaya siya kasama ang kanyang mga anak. Naging maugong ang usapan sa kanilang lugar. Hindi man lang daw lumipat sina Vanessa at Carlo. Harap-harapan nilang ipinamumukha sa lahat ng tao na silang dalawa na ang magkasama. Habang ang tunay na pamilya ni Carlo ay nasa kabilang bahay lang din. Taas noo rin si Vanessa na maglakad sa labas kahit na ang daming nagsasabi sa kanya ng kung ano-ano. Basta masaya siya na nasa kanya na si Carlo. May isa pang matandang kapitbahay na kumausap kay Dayan. Sinabi sa kanya na ipaglaban niya ang pamilya niya. Pinaglaban ko na ang pamilya ko at ito na yon, yung kalayaan namin ng mga anak ko. Wala na akong pakialam kahit na magkakapitbahay pa kami. Kahit na magkasalubong pa kaming tatlo, wala na akong pakialam sa kanila. Basta wag na lang babalik dito si Carlo. Kaya wag niyo na lang din ako pansinin. Kaya ko ang buhay ko. Kaya ko itaguyod ang mga anak ko. Hindi ako mahina. Ilang araw pa ang lumipas na hindi nagpupunta si Vanessa sa bahay ni Dayan para manghiram dahil alam niyang hindi naman talaga gamit ang punteriya ni Vanessa. Sinasadya niyang magpabalik-balik doon para makita si Carlo, para maakit ito hanggang sa tuluyan na nga niyang nakuha. Isang hapon, habang nasa palengke si Dayan, nakita niya si Vanessa. Gabi-gabi ka sigurong umiiyak, no? Dahil wala na ang asawa mo. Araw-araw ako nagpapasalamat. Alam mo, ang bait ni Carlo, ang asikaso niya. Gusto niyang lagi ako masaya. Binibilihan niya rin ako ng mga gusto ko. Tapos ang sarap niya pala, no? Kaya pala nagkaroon agad kayo ng anak. Ang galing eh. Tapos umalis na rin ako sa trabaho ko pala. Kasi nga, ang gusto niya, alagaan ako. Gusto niyang iparamdam sa akin kung gaano ako kamahal-mahal. Talagang sobrang grabe. Congrats sa'yo. Imagine, mga 2 months pa lang sobrang mahal na mahal na namin ang isa't isa. Para kami nagsasama na ng 10 years. Ang sabi niya, mas masaya siya sa akin kaysa sa inyo. Sobrang saya pa nga ang sabi niya eh. Kasi nung kayo raw magkasama, wala kang ibang ginawa kundi ang pagbawalan siya. Gusto mo lagi siya magtrabaho. Gusto mo sa inyo lang iikot ang buhay niya. Kaya ayun, sa akin lang siya naging masaya. Buti naman nakita na niya yung kasiyahan niya kasi nakita ko na rin yung sa amin. Kung gaano kayo kasayang dalawa, ganun na rin kami kasaya ng mga anak ko. Hindi ka naiinggit? Hindi ko ugali yung mainggit. Nakikita mo ba akong tumitingin sa gamit ng iba? Nakikita mo ba akong nanghihiram? Well, nanghihiram ako kapag kailangan ko lang, pero hindi kapag may iba akong gustong makuha. Pero ang galing mong kumuha ha? Ang galing mong pumili. Malamang, jackpot na ako kay Carlo, no? Hindi ka na makakakita ng ganong klaseng lalaki. Nasa kanya ng lahat. Sobrang swerte ko na ako ang pinili niya at pinahal. Hindi ko na siya pakakawalan at hindi na rin naman niya ako pakakawalan. Congrats kung ganon. Jackpot ka talaga. Kaya magsisi ka na hindi mo siya inalagaan na maayos. Dahil nung dumating ako, sa akin niya nakuha lahat ng pagkukulang mo. Kaya, sorry ka.
Alam mo, hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Nagpapasalamat pa nga ako, di ba? Hayaan mo, darating yung araw na malalaman mo kung bakit ako nagpapasalamat. Sa ngayon, enjoyin mo na muna yan. Maging masaya ka muna. Hindi mo talaga kaya makipagkumpetensya sa akin kasi ako na yung panalo. Kahit na anong gawin mo, ako ang nagwagi. Magluluto ako ng pansit para mag-celebrate ng pagkapanalo mo. Bibili pa ako ng lobo at cake para i-congratulate ka. Ilang araw pa ang lumipas. Nagkakasalubong silang tatlo habang si Vanessa ay lingkis na lingkis kay Carlo na para bang kukunin pa ito sa kanya ni Dayan. Pero pinakita ni Dayan na wala siyang pakialam. Kahit sa pera ni Carlo. Nagkaroon na rin kasi ng trabaho si Dayan na pangsuporta niya sa kanyang mga anak. Ilang buwan pa ang lumipas, walang ibang naramdaman si Dayan kundi ang saya. Kahit na laging sinasabi ng ibang tao na kawawa siya o ang mga anak nila ni Carlo. Pero lagi niyang sinasabi, mas kawawa sila kung kasama pa nila si Carlo. Hanggang sa isang araw, walang pasok sa trabaho si Dayan. Nagulat na lang siya nung nakarinig sila ng sigaw ni Vanessa. Yan na ang jackpot niya. Nagsisimula na. Yan na yung sinasabi niyang siya ang panalo. Mukhang nakukuha na niya ang premyo niya. Matapos maging mabait sa umpisa, ilalabas na ang tunay na ugali. Tama lang din siguro para malaman niya kung anong buhay ang kinuha niya sa akin. Halos araw-araw nilang naririnig si Vanessa na umiiyak dahil binubugbog siya ni Carlo. Naaalala ni Dayan ang buhay niya noon na ipinagpapasalamat niyang nakawala na siya. Hindi siya masaya na may babaeng nabubugbog, pero si Vanessa naman ang may dahilan kung bakit niya yon naranasan. Kinuha niya si Carlo sa pag-aakala na sobrang saya ni Dayan na kasama ito. Ang hindi niya alam, iniligtas niya si Dayan mula sa miserable niyang buhay. Isang hapon, pagka-uwi ni Dayan, naabutan niya si Vanessa na nasa bahay nila. Oh, may hihiramin ka ba sa akin? Pantapal ba dyan sa mga pasamo sa katawan? Mag-long sleeves ka na lang. Ganun sa mga sinusuot ko noon. Mas maganda yun kasi medyo tumaba ka rin ah. Kunin mo na si Carlo. Ha? Bakit mo naman binabalik sa akin yun? May usapan na tayong dalawa, di ba? Ayoko na, parang awa mo na. Muntikan na niya ako mapatay. Ilang beses na rin niyang pinagbabantaan ang buhay ko. Ramdam ko na kaya niyang totohanin yun. Maawa ka naman sa akin. Iligtas mo ko. Bawiin mo na siya. Oh, akala ko ba naka-jackpot ka? Hindi na pwede. Wala nang balikan ah. Binigay ko na yan eh. Ayoko naman bawi. Kung iyon na, aba, iyon na yun. Iyon naman ang una nating napag-usapan, di ba? Anong gusto mo? Luluhod pa ako? Parang awa mo na. Pangako, hindi ko na kayo guguluhin. Magpapakalayo-layo ako. Ano, gusto mo bang mabigay ako ng pera? Sabihin mo kung anong gusto mo. Wala na akong ibang gusto dahil naibigay mo na noon. Yun yung kinuha mo si Carlo. Alam mo kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo noon? Dahil sa ganyan. Anong akala mo? Sobrang saya ng buhay ko na kasama ko siya? Gwapo siya, oo. Tama naman yun. Maganda ang katawan. May trabaho, nagbibigay ng pera. Pero yung ganyan na pambubugbog niya kapag nagagalit siya o hindi nasusunod ang gusto niya, yan ang isa sa kinuha mo. Hindi lang si Carlo, pati yung miserable kong buhay nakuha mo na rin. Kaya salamat sa'yo ha, wala na yung balikan. Ayoko na eh. Wala siya ibang ginawa kundi ang saktan ako. Nung una mabait siya, inaalagaan niya ako pero ngayon, hindi ko alam. Ang hirap. Parang awa mo naman na. Mahal ka pa siguro nun, lalo na may mga anak kayo. Kausapin mo siya, makipagbalikan ka sa kanya. Hindi ko yung gagawin. Bakit? Ang hirap bang balikan ng karma? Nung una gano'n naman siya. Mabait, maalaga, hanggang sa isang araw, ganyan. Halos mapatay niya ako sa pambubugbog niya. Alam mo, kundi lang din dahil sa mga anak ko, baka sumuko na ako. Ilang beses kong pinangarap na hiwalayan na niya ako, pero hindi niya ginagawa. Kaya nung nalaman kong may babae siya, tapos ikaw pa yon, ay, hindi na ako nakipagtalo. Ni hindi mo nga ako narinig magtanong kung bakit niya yun nagawa, di ba? Dahil gusto ko na siyang makuha ng ibang babae o kaya lumayo sa akin.
Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Hindi kita pinilit na kunin siya, di ba? Desisyon mo na akitin at agawin siya. Kaya nga araw-araw ka nang gugulo sa bahay at nagpapapansin sa kanya kapag may hihiramin ka, di ba? O di yan na ang premyo mo. Jackpot nga ka mo, di ba? Pagbayaran mo na lang ang karma mo. Mang-agaw ka ba naman ng asawa ng iba na akala mo magiging sobrang saya mo? May mga anak naman kayo. May chance pa na magkabalikan kayo. Hindi ko na siya babawiin dahil hindi mo naman hiniram ang asawa ko. Kinuha mo siya. Kaya damahin mo yan. Ang lala ng karma, no? Sa susunod kasi, piliin mong mabuti kung sinong lalaki ang kukunin mo. Dahil sa una lang yan sila magiging mabait sa'yo. Hanggang sa sasaktan ka na nila. Kaya sorry na lang. Wala ka nang maibabalik sa akin dahil hindi ko na yan tatanggapin. Iyon na ang miserableng buhay kasama ang lalaking kinuha mo. Lumuhod pa si Vanessa para lang mapakiusapan niya si Dayan. Pero sadyang matigas ito at wala nang balak na makipagbalikan pa sa dating asawa. Masaya na siya. Nakikita naman sa kanyang katawan at ayos. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, lagi nilang naririnig na humihiyaw sa sakit ng pambubugbog si Vanessa. Naaalala pa nila na tumakas pa nga ito pero naabutan siya sa terminal. Mula roon, kinaladkad siya ni Carlo pauwi, kaya ang dami niyang naging sugat sa katawan. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, grabe raw pala si Carlo. Hindi nila akalain na kaya hindi na nakipagbalikan sa kanya si Dayan dahil nga sa ganon siya manakit. Humihiyaw na naman sa pambubugbog si Vanessa. Kawawa naman siya. Pero wala ganon talaga ang buhay. Hindi naman sana ganun ang mararanasan niya kung hindi niya kinuha si Carlo. Proud pa nga siya nung una. Lagi niya pa akong iniinggit. Nagpapakita pa siya sa lahat ng tao. Walang hiya-hiya pa siyang naggagala habang kasama niya yung asawa ng iba. Ganun talaga ang karma. Kanya-kanyang singil lang yan. Kung anong kinaiinggitan mo sa iba at kinuha mo, may kapalit talaga. Makukuha at mararanasan mo yung bagay na di mo alam. Malamang, sino ba namang nakaalam na binubugbog ako ng asawa ko? Ngayon lang nila nalaman kung ilang taon ako nagtiis bago maging ganito kasaya. Ay, kawawa naman talaga. Kahit na maawa si Dayan sa dinanas ng kanyang kapitbahay, wala na siyang magagawa. Ayaw niya rin namang bawiin si Carlo. Ilang linggo pa ang lumipas, pansin niya na nagbabago si Vanessa. Hindi na siya kasing ganda noon. Ang mga sinusuot niya, mga damit na dating sinusuot ni Dayan. Walang make-up, parang tumanda ng ilang taon, naging magulo lagi ang buhok. Hindi masaya. Minsan pa nga, habang nagwawalis ng tapat ng bahay si Dayan, nilapitan siya ni Vanessa. Anong meron? Buti pinayagan ka ng asawa mong lumabas ngayon. Pwede ba akong manghiram sa'yo? Anong hihiramin mo? Hindi na kasi ako nagpapahiram Noon hindi ako tumatanggi. Iba na kasi ngayon. Iniingatan ko na lahat ng meron ako. Pera sana. Gusto ko na talaga makaalis kay Carlo Ayoko na siya makasama. Magbabayad naman ako. Ibabalik ko yun ng sobra pa. Alam mo, hindi mo yan matatakasan. Maniwala ka sa akin. Ilang beses ko na yung ginawa. Parang lahat ng tao kilala niyan. Kasi mahahanap at mahahanap ka niya. Naaawa naman ako sa'yo. Kasi ganyan ako nun Hindi ko na kaya yung pangmamalupit niya sa akin. Tinanggal niya nga ako sa trabaho ko Siya ang gumagastos sa akin sa bahay. Sa kanya lahat. Pero hindi ko alam. Hindi ko na talaga kaya. Kapag uuwi siya tapos pagod, mainit ang ulo. Mananakit siya. Kapag hindi ko nasunod ang gusto niya, bubugbugin niya ako. Ang daming bawal sa akin. Parang pati pakikipag-usap sa lalaki hindi pwede. Anong gagawin ko? Wala ka na magagawa. Hindi bumibitaw si Carlo. Kapag tumakas ka, baka mapatay ka pa niyan. Kung isusumbong mo yan sa pulis, ewan ko paano ba ginagawa yun. Siguro umisip ka na lang ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Naiinggit ako sa'yo ngayon. Ang ganda mo na. Ang saya mo na wala kang asawang tulad ni Carlo. Parang ang gaan ng buhay mo. Ang saya-saya mong tingnan. Sana ganyan ako
Hindi maganda ang buhay ko nung kasama ko si Carlo. Pinaniwalaan mo lang kasi kung ano yung nakikita mo. Pero hindi mo alam kung ano ang totoo. Naiinggit ka sa akin nung asawa ko si Carlo at ngayon na asawa mo na siya, naiinggit ka pa rin sa akin. Alam mo, yan yung mali sa iyo eh. Naiinggit ka kasi sa ibang tao, kaya inaasa mo yung buhay na meron siya, kahit na hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Hindi lahat ng maganda sa paningin mo maganda talaga ha. Minsan, may mga tao na magaling lang din magtago ng sakit at problema. Huwag mong kainggitan ang buhay ng iba dahil gumawa ka ng para sa'yo. Dahil may inaasam ka sa iba at ang iba ay may inaasam sa'yo. Ako nga yung nag-aasam nun na maging kasing laya mo para maging masaya ako. Ngayon, nakuha ko naman. Nagkapalit naman tayo. Naiiyak na naman ako kapag naaalala ko. Ang daming nagbago sa buhay ko. Ang pangit ko na hindi ko matignan ang sarili ko sa salamin. Tapos, hiyang-hiya na ako kapag lumalabas ako dahil alam ko na kapag tinitignan ako ng mga tao, iisa lang ang sinasabi nila, na karma ako. Ang kapal ba naman ng mukha ko, di ba? Isipin mo yun. Intensyon ko talaga namang agaw ng asawa. Tapos ang nangyari pa, hindi man lang kami lumipat. Pinangalandakan namin sa iyo at sa lahat na masaya kami na ako yung panalo. Pero hindi pala ganun. Yung akala mong pagkapanalo mo, nakukuha mo na ngayon ng premyo. Yun na nga ang nagbukas sa mga mata ko. Kaya pasensya ka na. Sorry kung nasira akong pamilya mo. Pero handa naman akong ayusin yung mga mali ko. Hindi ka sa akin dapat humihingi ng tawad kundi sa sarili mo. Ikaw ang nagdala sa'yo sa ganyang sitwasyon eh. Mas pinili mong gawin yan, kaya dapat lang talaga na pagbayaran mo ang karma mo. Naaawa naman ako sa'yo sa totoo lang. Pero wala eh, ganun talaga ang buhay no. Kung anong pinili mong kunin, yun din talaga ang pagtitiisan mo. Wala na ba talagang pagkakataon sa inyo ni Carlo na magkabalikan? Naku, wala na. Iyon na talaga siya. Hindi ko na siya babalikan. Kahit na ilang beses mo pang sabihin sa akin yan. Nakalaya na ako. Nakuha mo na yung kamalasan ko. Naging swerte ka naman sa ibang parte. Katulad sa pangarap mong wag na magtrabaho. Sa ngayon, gusto ko mabuhay ng maayos kasama ang mga anak ko. Ako ang magpapakahirap, basta wala lang asawang pahirap. Baka naman sakaling kaya pa, di ba? Kayo naman talaga yung mag-asawa eh. Lalayo na lang din ako sa inyo para hindi na kayo magulo. Magkaroon kayo ng bagong simula. Hindi ko naman siguro deserve to. Wala namang babaeng deserve na bugbugin ng asawa o kinakasama nila. Kaya hindi ko rin deserve na bugbugin ulit kapag binalikan ko. Sana naisip mo yan una pa lang. Ikaw naman ang umakit sa kanya, di ba? Ay, hindi ko naman kasi alam na ganyan siya eh. Wala na tayo magagawa. Ganun talaga. Kaya mo na yan. Tutal, minsan mo rin naman pinangarap na makuha siya. Kaya ayan na. Sa susunod kasi isipin mo muna yung magiging desisyon mo. Dahil hindi lahat ng akala mong masaya para sa iba, magiging masaya rin para sa'yo. Hindi ko na yun babawiin. Tamang karma na lang ang pagbayaran yung dalawa. Ganun talaga ang buhay. Swertihan na lang talaga. Minsan na ako minalas kaya sabi ko nga sa'yo, yun ang pinakamagandang hiniram mong hindi na binalik sa akin. Kaya sa susunod, matuto ka na. Kung may susunod pa. Kahit na umiyak si Vanessa, hindi niya makuha ang simpatsya na gusto niya. Nagpapaawa din siya sa ibang mga tao. Sa mga kapitbahay nila na akala naman niya ay mas kaaawaan siya. Ang sabi pa nga ng iba, tama lang daw yun sa kanya. Dahil siya naman ang makapal ang mukha na ng agaw ng asawa. Kaya dapat lang na maranasan niya kung ano yung naranasan noon ni Dayan. Mas magaling lang daw magtago si Dayan at hindi naging paawa sa kahit na sino. Kaya ang akala ni Vanessa, swerte na siya sa naagaw niya. Sa dami ba naman daw ng lalaking umaaligid sa kanya, nagnasa pa siya sa may asawa. Isang hapon, noong umuwi si Dayan galing sa trabaho, nakasalubong niya sina Carlo at Vanessa. Mahigpit na hawak ni Carlo ang braso ng bagong asawa. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang makikipag-usap sa lalaking yun? Ano, siya na ba yung bago mong kinakalantari ha? Baka gusto mong gilitan kita ng leeg sa harapan niya mismo.
Tulungan mo naman ako, Dayan. Aray! Huwag mo higpit na hawak mo sa akin. Nasasaktan ako. Bakit mo ko idadamay dyan sa away niyong dalawa? Nananahimik ang buhay ko. Aray ko, tama na! Huwag mo naman ako saktan. Nasa labas tayo. Nakakahiya sa mga tao. Nahihiya ka sa ibang tao pero sa akin hindi. Ang kapal ng mukha mo ah. Sa lahat pa naman ng ayoko yung tinatarantado ko. Subukan mo lang talaga. Makikita mo kung anong hinahanap mo. Umuwi na tayo. Ni wala ka pa niluluto tapos lumalandi ka na. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay bukas ng umaga. Humihingi ng tulong si Vanessa kay Dayan. Sinasabi nito na pwede na silang magkabalikan ni Carlo. Pero wala nang pakialam si Dayan. Hindi siya makikialam sa karma ng iba. Hahayaan niyang si Vanessa mismo ang makakalaya sa sitwasyon na siya rin ang pumili. Naging tampulan sila lalo ng mga usapan. Hindi naman maipapulis ni Vanessa si Carlo dahil maging siya ay natatakot na. Isang araw, nagpunta na naman si Vanessa sa bahay ni Dayan. Umiiyak ito at nagmamakaawa. Sige na, kayo na lang ulit ni Carlo. Kinukumbisi ko na nga siya ngayon eh. Pinapaalala ko kung gaano kayo kasayang pamilya. Hindi niyo dapat sinasayang yun, di ba? Kasi kami, wala pa kami isang taon. Kayo, ang dami niyo nang napagdaanan sa buhay. Mahal na mahal yung isa't isa. Tapos may mga anak kayo, may mga pangarap kayo. Anong akala mo sa akin? Babawi ng basura? Magbabago naman yun kapag ikaw na ang kasama. Matagal ko na siya nakasama, hindi na yun magbabago. Saka kapag may ginusto yung isang tao, hindi na niya titigilan. Kaya alam kong hindi ka na niya iiwan. Hindi na yun babalik sa bahay dahil hindi ko na rin siya papabalikin sa buhay namin ng mga anak ko. Pwede bang tigilan mo na ako? Ikaw na ang asawa niya. Binigay ko na siya sa'yo. Ayoko na talaga. Nanganganib ang buhay ko sa kanya. Ang hirap niyang pakisamahan. Maawa ka naman sa kapwa mo babae. Huwag mo akong gamitan ng ganyan. Dahil kung totoong mabait si Carlo, tapos inagaw mo siya, di ba? Hindi ka naman dinaawa sa kapwa mo babae. Tama lang din naman yan sa mga taong mga agaw at mapanira ng pamilya. Hayaan mo na, naging masaya ka naman nung una, di ba? Iniinggit mo pa nga ako. Mahal na mahal nyo kaya ang isa't isa. Kaya nga hindi ako naiinggit nun eh, di ba? Kasi alam ko na. Bakit hindi ka man lang nag-warning sa akin? Huwag ka naman feeling victim dyan oh. Ikaw ang may gusto niyan, di ba? Huwag ka na magpanggap na parang ako pa yung may kasalanan. Ganyan siguro yung mga nakakarma sa mali nilang gawa, no? Ibang tao ang sinisisi nila kapag maling desisyon ang nagawa nila. Hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi ko naman alam na aagawin mo yung lalaki na yun. Pero nung nakita ko na proud at masaya ka, edi binigay ko naman na siya sa'yo, di ba? Kaya wala ka ibang masisisi dito. Kung ipinakita man ni Carlo ang tunay niyang ugali, ganun talaga. Kahit naman ako nadala niya sa pagiging mabait niya nung una. Makikiusap ako sa'yo. Huwag mo na kaming guluhin ng mga anak ko, ha? Maging responsable ka sa naging action mo. Ginusto mo yan, kaya panindigan mo. Yun na rin ang huling beses na nakapag-usap silang dalawa. May nakuha kasing mas magandang trabaho si Dayan at kailangan niyang umalis ng lugar nila. Matagal na niyang gustong makuha ang trabaho na yun pero napipigilan siya dahil ayaw siyang pakawalan ni Carlo. Kaya ngayon na malaya na siya, magagawa na niya ang gusto niya. Kasama ang mga anak nila, umalis sila sa lugar na naging mistulang miserableng bayan para sa kanila. May balitang nakukuha si Dayan tungkol sa dalawa. Hindi pa rin daw sila naghihiwalay pero lagi nilang nakikita si Vanessa na umiiyak dahil sa pananakit ni Carlo. Sinasabi rin ng iba na naipapamukha na sa kanya ang karma niya. Sa ngayon, maayos na si Dayan. Naitaguyod niya ng mag-isa ang kanyang mga anak. Mas masaya at mas payapa. Habang si Vanessa, pinagbabayaran pa rin ang kanyang karma. Kapag ang isang tao ay nainggit sa pag-aari o karanasan ng iba, madalas ay hindi niya nakikita ang buong katotohanan sa likod nito. Ang nakikita niya ay porma, hindi pasanin. Saya, hindi sugat.
At dahil sa inggit, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kunin ang hindi kanya sa pag-aakalang yon ang magbibigay sa kanya ng mas magandang buhay. Ngunit ang inaakalang pagkapanalo, kadalasan ay simula ng kanilang paglubog. Sapagkat ang karma ay hindi basta-basta nagpapakita. Hindi ito minamadali. Pinapanood muna nito kung hanggang saan ka dadalhin ng maling desisyon mo. Unti-unti nitong ibinabalik sa iyo ang lahat. Hindi bigla ang ganti, kundi bilang araw-araw na bigat na kailangan mong pasanin. Mas mabagal, pero mas masakit. Huwag kang mainggit sa buhay ng iba, lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento. Hindi lahat ng mukhang maayos ay tunay na masaya, at hindi lahat ng tahimik ay walang pinagdadaanan. Tandaan na ang karma ay tahimik magtrabaho, at kapag dumating na ang singil, madalas ay eksakto itong bumabagsak sa kamay ng taong nag-akala na siya na ang nanalo. Kayo ba mga apo, nakaranas na rin ba kayo ng katulad ng kay Dayan? Hindi man naagawan ng asawa, ngunit may kapitbahay namang palahiram at hindi nagbabalik. Kung gayon, ibahagi nyo na yan sa amin kasabay ng inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway may aral itong hatid sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.